lead scout. Pag-report ko ng kumpanya, nag-list kami ng ilang buwan doon sa Kapatagan Grande. Tapos may ilang operasyon, support sa Port Sarbi sa Lanao del Sur, land part as mag-support sa Port Sarbi. Anong time na nasa Narciso Parkway na nagkaroon sila ng encounter doon, kailangan ng suporta na Port Sarbi. So nag-prepare kami papuntang Dapyawan area, nag-load kami sa bark. Time na yun, doon na lahat sana ng gamit na, kaso may biglang operasyon sa Punumaji. Sa time na yun, halos sinabay nila yung inventor na yun, Danao Park tsaka sa Basilan area. Noon kami natuloy andak ng operation yung Port Sikani Sarbi papuntang Punumaji. Halos isang buwan kami nag-standby doon sa paan ng Punumaji kasi halos inog pa namin yung area na yun kung doon ba talaga yung grupo ni Abu Sapaya nung sa kidnap for ransom na nila na activities. Nagtuloy na kami nung hanggang sa isang buwan kami sa area. Inakyat namin yung Punumaji. Bago namin inakyat yun, nag-planting rice muna ng kanyon kasi sobrang ang mataas yung Punumaji na yun. Hill 8 yung Punumaji. Yung vitamin muna, saka namin pinasok. Mga ilang days, nabuhusan kami ng rasyon nung time na yon. Standby kami sa paan ng Punumaji. Tapos tuloy pa rin yung bagong ang Pikada Wars doon kasi kami yung na unay ng kanyon. Yun, nagdiyan kami ng dalawang kaya. Pero tuloy pa rin yung yung operasyon namin hanggang sa namin yung dalawang kaya sabay pa ng resupply. Pero naghatid ng resupply namin, naghatid ng kita. Bali na dalitin sila ng isa personel na 14 na safe. Ang kasama namin doon 14, 11 and 10 tsaka 19 company tsaka yung batalyon si Karbit. Noon pagkakuha ng resupply at yung batcom namin, kailangan namin akyatin kasi yung ang date na ibinigay, kailangan namin makuha yung objectives na Punumaji. So inakyat namin ng August, umaga na 99. Pangalawa sa team sa lead out, sumunod ako sa leading team. Nung kat na kami sa puntang Punumaji, bali na lumigaw yung kumanan yung team. Tapos ako yung bali na leading. Nung nag-leading ko, mga fifters, nakita ko na yung kalaban. Naglilinis ng baril. Balita sila, ang iba nakapurong. Parang kasing prepare talaga yung anting-anting na nakikita natin sa kalaban. So nakita ko yun,
tinawag kong team leader ko. So, yun, nakita ko na yung kalab. So, kung nangyari ngayon, kasi halos hindi kami makaplastar ng maayos, kasi ang tarik ng bundok, pinaposisyon ko muna halos yung mga kasama namin para makaplastar na maayos. Yun, bago pa kami compromise, naunahan kami ng kalaban. Naunahan na kami, tuloy-tuloy na yun. Hanggang nauunditan kami. Ang ginawa ko doon, nasa lead scout, nasisan ko yung yung PL ko noon na si Sir Dilag. Ang CEO namin noon, si Captain Christie. So pumunta ako sa kanya kasi nagkabuhol-buhol na kami noon nung time na yun. Kasi tuloy-tuloy na yung putukan. Halos 2 days. Pero nung sa unang araw pa lang, mga hapon, na-wounded na ako noon. Pero bago ako na-wounded noon, nisan ko pa yung PL ko, si Lieutenant Dilag. Sa kanya ako sumasabay. Siya yung King Baylor nung time na yun, sa Puno Haji. Nung bago nangyari noon, grabe ng putukan. Halos hindi na kami maka-action ng maayos kasi yung area nga, clip, hindi kami maka-return kasi sa bababa kami yung kalaban, yung talaga, defensive talaga. Yun na yun, unang araw, nag-dead ako noon, tuloy-tuloy yung enkwentro, nadalihan ng tropa, maraming tropa pinadalayan noon, halos umuwi na lang, wounded kasi wala nga, ang choice doon, yung pinakatokong yung landing to. Kaya yun lang yung pag-asa namin na pa talaga makuha para sa evacuation ng wounded tsaka kit. Pero bago pa yun, nakita ko yung mga kasama ko, halos mamatay na, halos uuwi na lang kasi sabi niya, bakit tayo magpursige pa dito na matay lang tayo lahat. Pero doon pa man, hindi ako nag-negative kahit na wounded ako nung time na yon. Sinabihan ko lang siya na kaya din natin to, pero senior yun sa akin. Yun na yun, nung nanumural yung senior ko, pero hindi pa rin ako nanumural kasi alam ko na kaya namin yung akatin yung Puno Maji na yun. Although na inabahan kami, syempre natural sa tao na kabahan ka, pero doon pa rin yung fighting spirit bilang ranger. Hindi, pinakita ko sa katamaan, pa yung encourage ko na wag lang manumura. Yun na yun, hanggang sa nawundid ako, tuloy-tuloy yung force-out, tuloy-tuloy yung kit namin ng Puno Maji. Hanggang sa nag-decide yung CEO ko na yun na yung suicide force. Side sila ng suicide force, turo na ng tao kung sino yung turuan, siya yung act doon. So, sama pa ako na ituro doon, pero sabi ko, wanted na ako. Kaya, dala doon sila Master Colleague na Baylor, Sir Dilag na isa din sa Baylor. Sila yung nagdala ng suicide force doon hanggang sa makuha namin yung Puno Maji kinabukasan. Nung nakuha namin kinabukasan yung Puno Maji, na-clear na namin, pero bago namin nakuha, asing hirap talaga ng terrain na halos hindi talaga matibag-tibag kung yung kampo nila noon dahil sa lalim ng main trenches na nila. Pagkatapos doon, namin yung Puno Maji, ibak ako nung Ismincom. Yun, doon natapos yung kuha namin, yung operation namin. Mga ilang ulit bago na kuha yung Puno? Days kung nakuha namin. Nawundid ka na ilang? Nung nawundid ako kasi inak namin ng 11 ng umaga.
Pagkahapon nawundin ako nung Sergeant. Tapos kinabukasan pa yung nakuha namin yung punong budget na yun. Anong ginawa ng suicide? Ilang sila? Yung suicide force, hindi ako mag-Sergeant, siguro mga one team or teams. Wala pa lang lagi. Kung ano ang Sergeant, wala nang kasi parang ano na talaga kasi determinado na talaga na kukunin yung tuktok na yun kasi ang pag-asa natin yung ibakot namin yung taas na lang ng tuktok ng punong budget. So ang naituro at na isa sa maging suicide force, ano ang una-una inspiration? wala naman ako Sergeant, yung inaturo ako na suicide force kasi nawundid na ako nung time na yun pagkahapon. Hindi ka nung Siguro, kung isa talaga na ituro ako, siyempre sasama din talaga ako dun sa ako na yun, society na yun. Kung hindi ako nawundid yung time na yun. pagkatapos na yung nakita mo pa po yung suicide force? Oo, nakikita ko ba sila sa dito, clearing sila, nag-clear ng area kasi maluwang yun sa taas. Pero hindi talaga basta-basta na makuha talaga. Kasi bago namin nakuha yun, dami talaga namin nadalihan na tropa din namin. Sa suicide force may namatay? Suicide force, wala namatay sa suicide force. Meron na wounded pero namatay wala. Nung nakuha na ng tropa, paano niya nabalitaan? Kasi nung nakuha nung balitaan namin sa na bago pinabalitaan ang tropa na tawag sa radyo ng motor namin na nakuha nila yung tuktok. Pero narinig nyo na yung suicide force may pupukan. May pupukan pa rin habang nakukup nila yung taas. Nung wounded ka na, andun ka pa rin, nag-forward ka pa rin di ba? Nag-forward ka pa rin yun Hindi pa ako na-wounded sa jet, ka-forward pa ako. Ang ginagawa ko noon sa lead scout, bindihan ko yung official noon, nung si Lieutenant Dilag na Baylor. Nung pupunta din ako sa paminsan sa seat ko, sabi niya, saan si Lieutenant Dilag? Doon sir sa kabila. Sabi niya, badihan mo doon. Kaya yung ginagawa ko na badihan ko si Sir Dilag. Tapos nung pinuntahan ko siya, pagbaba ko ulit, saka doon ako natamaan na nawundid na ako. Nung natamaan ka, naramdaman? Siyempre, masakit yung matamaan ka. Pero Ano ang naramdaman mo na? okay na sa din yung, siyempre, natular yung kaba na sa atin. Hindi ka yun ang nakapusan mo. Hindi ako nag-isip nung time na yun. Pero bago kami na umakyat ng Puno Moachi, inisip ko na talaga na, kasi malapit lang yung Zamboanga City. Inisip ko lang, makauwi ako, so bangkay na. So never ako nag-isip na pag-negative nung time na yun. Kasi ang inisip ko din yung, andun na ako eh. Inisip mo na lang, yun na yung kapag. Yun na yung katapusan ko. Uuwi ako na bangkay na siguro. Yun na yung inisip ko sa yung nasa Pumaji. Kasi sabing ano na talaga eh. Sabing halos 3 days kami na walang kain, walang tubig. Makakyat na kami nung sa ano na yun. Yung sa Pumaji na yun. Ano ang nag-encourage mo magtuloy ka ng servisyo? Na-encourage ko yung salid nung ituloy ko pa yung nung nawundid na ako. Kasi mas kailangan pa pala ako ng unit na kagaya ko ba na yung hindi basta-basta bumibigay. Kasi pag mahina yung isip mo, yun is talagang bibigay yung time na yun na biging kwento. Kasi may isang kasamahan kami, hindi ko na ibanggit sa na kasamahan kami na bigay talaga. As ako yung
encourage din sa kanya. Kasi sabi niya kay nung time na nabutid ako, sabi niya, Kon, bakit hindi pa tayo alis dito? Mauubos lang tayo. Sabi ko sa Jin, kaya natin to. Pero nung, kasi nanumura na siya dahil hindi pumuputok yung 60 niya. Nabalitaan ko na lang na andun na sa nasa TCP na ba. So, ako pa yun ay Noong panahon na yun sa rin, binata ka pa. binata pa ko nung panahon na yun sa Jet. Naalala mo ba yung kalinga ng kulang mo po yung time na kinamata? Oo, naalala ko na. Kasi binibig ako na nawundid na ako. Ibisita nila ako. So, bakit ganun nangyari sa akin? Yung bago ka nawundid, anong nawundid ka doon sa encounter mismo? Sino una muna? Wala akong naisip nun sa Jet. Ang iisip ko yung sarili ko kung paano ako mailigtas, paano ako bigyan ng first aid. Pero yung pet, yung hindi ko na maisip, hindi ko naisip yun. Kasama ko din na sa sakit, kung paano din sila mag-save. Kasi akin, okay lang ako sa yung time na yun sa Jet. Kasi ako is like, Sabi mo kanina mayroon ng matay. PCP na rin. Huwag tumalang ba na pag Hindi man siguro. Kasi parang second time ko na yun sa Jet eh. Parang na din yung hindi ko ba na siyempre natural lang sa sundalo na ganito ang mangyari. Parang na rin ako ba. Although nandun pa rin yung takot na pero hindi talaga pala yun na mamatayan ka ng kasama. Siyempre, masakit pa rin namin. portion ko, halimbawa, nangyari ko kasi, maalala mo. At sa tuwing maalala mo yung nakarat na yun, wala ka bang nararamdaman? O wala naman sa dyan. Kung ano yun, wala na akong kasi pero ano ko pa naman din. Pero ano ko lang doon yung kasamaan ko na namatay. Pero yung mangyari sa akin ulit yun, handa na rin ako din na kung talagang yung ibibigay ng Panginoon. Siyempre, trabaho natin, hindi man natin masabi kung kailan tayo kukunin ng bigyan ka lang pagkakataon na at-testan yung mga pumapakto pala. Ano ang una na nagsasabi nila bago mag-report dito sa kumpanya o bago umarap sa gina? First gusto ko i-advise sa Jet bago sila puro magtampong yung sa mission sila ibigay. Ang una-una, datal. Panahig lang sa Panginoon. Tapos tiwala sa kasama. Matipid sa sarili. Yun yung advice ko lang sa kanila. Ano ang naging character para tumagal na ganito? Ang ginano ko lang, yung ko doon, yung pamilya ko na para patuloy ko na mag-servisyo yun. Dahil din sa hirap ng buhay, parents ko, kaya ito tuloy yung kahit na anumang mangyari. Yan, rin sa kung titimpin sa ngayon, alin ang matimpang sa yung servisyo? Siyempre una yung servisyo, tapos yung pangalawa yung pamilya. Meron ba yan? Meron na akong anak sa dalawa. Bakit mo pinapaintindi sa kawa mo sa mga anak mo trabaho? Sa mga anak ko, kasi mga elite pa man, yung sa misis ko naman, naintindi ko talaga sila na ganito yung trabaho ko. The worst pa sa ibang trabaho. Hindi man lang ba sila nagtatanong kung bakit ganito ang sa pag-uwi mo?
yun ang lagi kong ginasabi sa kanila na dapat intindihin nyo talaga yung kwan kasi yung trabaho namin hindi basta-basta na parang yung civilian employee na uwi kagad kung anong kailan mo gusto na uwi. Kaya lagi ko talaga pinapaintindi sa kanila na sundalo hindi talaga basta-basta makauwi sa tawag nga ng tungkulin nila. Ano naman, pagdating mo naman sa bayan, ano naman ang moral na binibigyan niya sa Moral, binibigay ko sa kanila, magbabanding kami. Bigay ko yung time ko talaga para sa kanila pag nagka-uwi ako. Tapos mag-sisip pa. Kasi yun yung time ko na mapasaya sila pag nakauwi ako sa riba. Pag nag-aaral ako. Kaya magbabanding talaga kami sa pamilya. Parang moral na rin sa kanila yun. ngayon sa anak na si paano mo pinapag-hindi o paano ang leadership style ng mga team member? Leadership my style dyan. Ako, dating sa operation, stricto ako eh. Hindi ako stricto para sa sarili, hindi para din sa kanila. Kasi ayokong mangyari sa kanila na dahil isang kamalian lang, madadal yung lahat na tao ba o kasamahan namin sa kamalian ng isang tao na hindi naman dapat gawin. Sa leadership style ko naman, talaga yung pag-iintindi sa teamwork, tapos dapat maintindihan mo yung mga tao na member mo na kung ano yung mga ugali nila. Kasi kailangan talaga. Saan naman na pagbuha ang leadership style? Sa pag-ano ko din, yung pag-ano ko din, nakukuha ko din yan sa mga senior ko. I-adapt ko din yun sa mga junior ko din na sumusunod sa akin. Paano mo pinapa-intimidate sa mga tao mo yung style ng leadership? Pre, ipaliwanag ko sa kanila pag may time kami, pag tina-operation, yung tiwala lang ba sa isa't isa para hindi naman para maging organized talaga yung team error section. Ganun yung kinala ko sa mga tao dun sa may ano yung ginagawa mo para ma-develop galing nila? Sa mga tao na siguro para hindi pa nila makalimutan yung training. Siguro sa training para hindi nila makalimutan. Para mag-mind nila lagi. Paano mo na abot Siguro lang, sunod lang ng sunod. Tapos alagaan yung issue. Pero ganito naman talaga yung sumunod lang talaga ng sumunod hanggang sa makarating sa ganyung posisyon na yun. Tapos nasa ano na rin pag ano na rin yung pagdadala ng yun yung sarili. sa mga tao mo sa ginawa ka, nagkaroon na